morning! Ako'y mag-isa ngayon nag-walking dito sa Sampaloc Lake. Nasa work pa si Mahal sa Candaba, pero bukas uuwi na. Kaya lang, parang 3 days lang siya dito tapos work na naman ulit. Kaya mag-isa muna ako for the next 2 weeks. Cute to ng doggy na to. Hindi nakaharap eh. Ayan. Huwag kayo bebegil. Bibilisan ko yung lakad para makadalawang ikot. Sana man lang ako. Usually kasi isang ikot lang kami dito. Pero gusto kong makadalawang ikot today. Para sulit yung punta. Ang ganda ng panahon today. Mukhang magiging sobrang mainit. Maganda maglaba. Actually itong week na to parang 4 na araw akong labas na labas kasi nga di ba bumisita si mama, so nagpunta kaming Candelaria then noong unang beses kong pumunta ng Candelaria nagpatahi ako sapatos. Ayan, suot ko na 3 pairs ng sapatos saka 2 tsinelas. Ang mura kasi doon 120 lang ang patahi, kaysa sa Mr. Quickie minsan 300 isang pair. Yun. Tapos nung pangalawang araw pumunta kami ni mama para mag lunch, and then kukunin ko na sana yung sapatos kaso hindi pa tapos, wala si kuya, kaya bumalik pa ako kahapon. So 3 days akong nasa Candelaria. Tapos kahapon hinatid ko rin naman si mama sa terminal sa San Pablo, kaya sakto after ko siya hatid dumiretso akong Candelaria. And nakuha ko naman na yung mga sapatos at tsinelas. Yung tsinelas 50 ang patahi, mga panlakad kay Mahal. Hinihingal ako. Tapos yun, ika-4th day today na lumabas ako. So gamit na gamit si Tofu. Si Tofu yung naiwan kasi si Chloe ang dala ni Mahal kasi kasama niya yung mga ka-work niya sa Candaba. Bibili akong bibingka. Ito, nakita ko may umuusok bibingka to. Sana may iluto na. May luto na po. Magkano po? 25. Dalawa nga po. Yung medyo toasted. Ang dalawa. Itong bibingkang binili ko na yung breakfast ko. Tapos bibili na lang akong coffee kung bukas na yung pick up. Hindi na rin ako magdadalawang ikot kasi late na. Almost 1 hour din naman yung isang ikot. Pwede na yun. Bibili pa akong shampoo ng babies kasi papaliguan ko sila. Yun. Kaya isang ikot lang po. Okay na yun. Nasa naman na yun, almost 6,000 steps. Yan. Dito sa bandang umpisa, dito yung mga kasiyahan eh. May mga nagzuzumba, kaya maingay dito banda. May kumakanta dito na parang Hare Krishna, something gano'n. Last time na pumunta kami. So yan, tapos ako mag-walking kasi dito rin naman ako nag-start. Kaya hanap na ako ng mabibilang kape. Sana bukas na i-pick up ko. Hindi, makabat first. Open na yung pick up coffee o kape baka mo. Ito yung mega nila. Yung Vietnamese coffee na mega ay 149 pesos. And hindi siya available sa app. So kailangan dito siya mismo order. Pero oh my god, kape. Tikman ko yung bibingka na binili natin sa Sampaloc Lake for 25 pesos.
siya. Ano, yung puti. Tapos buko. Sarap. Hindi ko akalain na may itlog na maalat sa 25 pesos. Ang mura. Sulit. Akala ko talaga margarine lang. Ang ating mega na kape. Kain muna ako, tapos uwi na ako. Grabe yung pawis ko. Napaligo ako si Baby Girl tsaka si Panther. Ayan sila, sa labas muna sila. And for lunch, ako'y magluluto ng lumpiang Shanghai na oyster mushroom, lalagyan kong konting hipon. Ito pa ibinili namin nung nandun kami sa Mamay Iko sa Santo Tomas. Malapit na nga masira eh. Yan nangingitim na siya, pero pwede pa to. Noong una puting-puti yan eh. So bago pa siya masira, gagawin ko na. Ito na yung carrots at celery. Tapos ito yung konting hipon. Pero, maliligo muna ako. Kasi ito yung pambalot. Ilalagyan ko rin yan ng itlog. Tapos syempre, bawang sibuyas, paminta, konting asukal. Yun, gumawa naman na ako ng lumpiang Shanghai oyster mushroom. So, muntik nang masunog yung Shanghai. Kasi nagpriprito ako habang nagbabalot. Yung paglingon ko, ay, malapit na masunog. Pero hindi naman. Medyo tostado lang. Bango, sana naamoy nyo. Anyway, hanguin ko na. Tapos ako'y kakain na. Paubos na yung favorite kong suka. Kailangan namin bumalik ng Puerto Galera. Wow. Excuse para bumili suka. Okay. Mainit pa tong lumpia pero try natin if pwede na. Muntik na siyang masunog talaga. Naantok ako. Pagod ako sa walking tapos paligo sa babies. Mainit pa. Masarap. Medyo may konting pait na yung wrapper kasi nga medyo nasunog na. Ang kamay na nga ako. Susumali nung langaw. Kain tayo. Good morning. Actually, 11:20 na. Tinapos ko pa kasi muna yung work ko bago ako mag-start mag-vlog. So, today is December 1 na. Grabe. So, di ba sabi ko sa inyo, baka mag-vlog mas ako. Kaso yung video ko na yun, hindi ko pa na-upload. Kasi, ang dami kong naging vlogs na hindi same day yung edit tsaka upload. So, may mga nakastock pa. So, maaabutan pa to. So, at least, baka sakaling makapag everyday upload tayo ngayong December. Tingnan natin. For lunch, may itatry ako yung nakita ko sa isang vlogger na pinapanood ko. Taga-ibang bansa siya. Yung kanin, actually black rice yung gamit. Pero wala kami yung black rice. So, brown rice na lang yung sinaing ko. Ayan, nagsayang akong brown rice. Lalagyan ng tuna, mega tuna na orange yung gagamitin namin. Spicy lemon pala, orange. Wala sa sarili, gutom na. Nagkaroon lang to ng UP kasi nabagsak.
flakes and spicy lemon. Tapos QP. And then, kailangan ng roasted seaweed. Wala na ata. Pero check ko. If wala na, ito, i-oven ko na lang ng mabilis. I-grill ko ng mabilis to. Yan. So, ang gagawin, ihahalo to doon tsaka to. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pagpiprito ko pala si Mahal nung ginawa ko lumpiang Shanghai nung wala siya. Andito na nga pala siya, hindi ko sa inyo nakwento. Yan, dumating siya kagabi, mga 11 p.m. na. Yan. So, magpiprito muna ako nitong lumpiang Shanghai na gawa sa mushroom para matikman din niya. I mean, nakakain naman na siya niyan, pero kasi binili namin to. Last na to inulam ko ng inulam, kaya last batch na to. Medyo nagkasira-sira, pero okay pa naman. Yan, ating lumpiang Shanghai mushroom. Yung seaweed pala na nabili namin ay roasted na, malutong na siya. So, hindi ko na siya i-roast. Gugupitin ko na lang siya ng maliliit. I mean, into 4. Para kamukha yung nabibili na parang snack na seaweed. Dapat kasi parang ganun wala kaming stock. Napapak ko na nung wala si Mahal. Ayan. Kinat ko ng ganito kaliliit. Then, gawin na natin yung rice. Diretso na dito sa sa rice cooker. Lumang rice cooker namin to ha. So, FYI lang baka kasi sabihin, ang pangit naman ng rice cooker. Luma na to as in. So, dito na tayo diretso. Pakita ko sa inyo. So, first, yung ating tuna ay ilalagay na natin dito sa ating brown rice. Kung meron kayong black yung try nyo. Kasi yung sa napanood ko, black rice. Wait lang, binubuksan ko lang yung tuna. Ang hirap. Parang, wait lang. Hindi buksan. Ay, ang daming oil. Hindi ko lalagay yung oil. Kasi baka maging oily yung Ha? Ihiwalay natin. Teka, ihiwalay ko muna yung oil. Yan, naihiwalay ko na yung most ng oil pero nagtira akong konti para hindi naman super dry. Then, ganyan. So, yung sinaing ko palang brown rice ay 1 cup. Tapos, isang kana maliit. And then, QP. Hindi ko masyadong tatadta rin sa QP kasi hindi mahilig si Mahal sa ganito. Pero kung ako lang, kung kayo mahilig, tadta rin nyo. Ayan. Then, hahaluin. So, para siyang sushi bake ba yun? Parang ganun. Na shortcut version. Tapos, kakainin mo siya with kimchi daw. Parang ang dami nga nung rice ko Pero okay lang yan. Tikman natin yung napanood ko. Kung okay ba. Saan ko ba kayo ilagay? Dito na lang. Ito pala yung ginger ale na binili namin sa Dali. Masarap siya kaso masyadong matapang yung pagka-ginger niya. So kung hindi kayo mahilig sa luya, baka hindi nyo magustuhan. Yung mga nabibili namin sa SNR, yung Watsons. Watson lang pala. Mas siya, mas sweet siya. Ito talagang ma-ginger. Para kayong nag-ginger shot, parang ganun. Pero ako okay lang kasi gusto ko yung ma-ginger Tapos 35 pesos lang siya sa Dali. Tignan mo. Ang tapang ng pagka-ginger, pero nasasarapan ako. Gusto ko rin naman yung ginger. Ay, Pero matapang. pabukas nga. So, tikman na natin yung ating shortcut na sushi bake. Kukuha na lang ako dito sa aking plato.
Nag-ano siguro yan. Ayan, nabuksan na. Ay, hindi nyo kita. Wait lang. Ang taas pala ng tripod ko, kaya pala. Ayan. Ayos lang ako. Tapos, kailangan daw ng kimchi. Ngayon kami, mahilig kami sa mga ganito, yung binabalot-balot. Then, kuha tayo nito. So, ang siste, kung lalagay kang ganyan dyan, lagyan mo ng kanin. Tapos, lalagyan mo ng isang kimchi. Yan. Ayan. Pili ko naman masarap. Ah, Ano? Ano yun? Ano? pag kulang sa lasa, ito yung lemon something na pinaglagay ng tuna. Pinilagay sa kanin. Pero okay na sa akin. Ayan. Hmm. Parang medyo matabang ba? Kailangan ba asin? Okay naman. So yun, kung medyo natatabangan kayo, pwede nyo lagyan ng asin. Yung napanood ko kasi wala na siyang nilagay. Okay din yung brown rice. Para rin kasing black rice yung texture niya, yung makunat-kunat. Pero parang nga siyang shortcut ng sushi bake. Kasi yung natin, walang alat. Yung nori. Siya kasi yung parang chips na nori yung ginamit niya, may alat yun. Kaya hindi na siya naglagay ng alat.